Nakataas ang storm surge warning o daluyong sa buong lalawigan ng Zambales. Pangamba ng lokal na pamahalaan, mahihirapan silang ayusin ang pinsala sa kalsada bunsod ng malalaki at malalakas na alon. Saksi live si Darlene Kai. Darlene? Buong araw na pabugso-bugso yung malakas na ulan na sinasabayan ng malakas sa hangin dito sa bayan ng San Antonio at iba pang bayan ng Zambales. Kaya bumaha sa ilang lugar at may nasira ring bahagi ng kalsada. Itinaas ng PAGASA ang storm surge warning sa buong Zambales. Mabagsik ang mga alon, lalo rito sa bahagi ng karagatang sakop ng Barangay San Miguel sa bayan ng San Antonio. Noong nakaraang linggo pa ganyan ang sitwasyon dito. Kapag ganitong may bagyo na pinalalakas pa ng habagat tulad ng nakikita nyo ay malalaki at malalakas yung hampas ng mga alon. Yan yung sumira dito sa bahagi ng Coastal Road sa Barangay San Miguel. Sabi ng mga nakausap naming kawani ng barangay, mahihirapan daw itong ayusin dahil nagpapatuloy pa rin yung bagyo. Sa ngayon, pansamantala munang isinara ng barangay ang bahaging ito ng kalsada. Baha naman ang problema rito sa Barangay San Nicolas sa may kalapit na ilog. Pinasok ng tubig ang gawaan ng hollow blocks kung saan nagtatrabaho at stay-in si Joey. Wala nang ang kita dahil tigil trabaho, sinira pa raw ng bagyo ang bubong nila. Dahil po sa lakas ng bagyo, natakbo ako dyan sa may malaking bahay. Siyempre ma'am, hindi ka makatulog dahil siyempre lilipakin po ng hangin sa bubong. Minsan, umuwi na lang sa kamag-anak. Sa Olonga po, tumaas ang level ng tubig dahil ilang araw nang umuulan na sinabayan pa ng high tide. Parang basin kasi yung Olongapo City, no? Plus may mga barangays tayo na medyo mas mababa sa sea level siya. Naawa lang po ako sa sarili ko po. Kasi nga, apo ko po yan disabled. Kailangan po siyempre ng pagkain. Minsan nanghihingi, wala po Wala na, nalawagan lang po ako na kahit konting tulong lang po. Kasi para po masurvive po yung pangailangan namin sa araw-araw. Tuloy-tuloy daw na namamahagi ng relief packs ang LGU. Nakahanda raw ang LGU na rumesponde sakaling lumala pa ang sama ng panahon. Dito sa gymnasium o youth center ng San Antonio, pansamantalang nananatili yung mahigit 100 evacuees. Ilan lang yan doon sa mahigit 300 o halos 300 residenteng lumikas mula sa iba't ibang parte ng bayan. Inirerekomenda daw ng LGU na wag muna silang umuwi sa kanilang tahanan habang binabantayan pa yung magiging epekto nitong bagyo. Live mula rito sa San Antonio, Zambales, ako po si Darlene Kai ng GMA Integrated News, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.